ko, may nagpo-float kasi, ewan ko kung totoo to, na si BBM daw balak tumakbong Vice President, tapos Presidente daw po si Mayor Lenny Robredo. Naku, So, sus. may nagpo-float po, may lumulutang ho na ganyang story. Napaka, ano yan yung mga I don't ganyan- think Lenny will, Mayor Lenny will do that. Diba, para naman siyang nagpakamatay. Oo, Ay, Mayor. parang namang lulukoy nyo na naman kami, kagaya nung dati na pag nanalo si Bongbong, isusoli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. Alam mo, kayo, you can fool the people once, but you cannot fool them all the time. Every time. Tsaka, ano naman gagawin ni Lenny sa iyo? As Vice President mo, niya? Oo. Bakit pa siya tatakbo? Hindi ba? Kung ikaw lang din pala ang amo. Ay, Tsaka ang naku, hirap. BBM. Baon sa utang. Oo. Bibigay papasa mo yung problema. Oo, kaysa naman doon na ang galing-galing na ng Naga. Naging highly urbanized na nga eh, di ba? Correct. She can do a lot there. And that's really her first love, I think, is local government. So, huwag kayong maniwala dyan. Dahil yung mga survey daw ay malapit na daw mahabol si Lenny, ganyan. So, si Lenny, pag may Marcos, mananalo, di ba? Oy, grabe ka, BBM. Minus 50. Di ba ang tao pag nililibing ay minus 6 lang? Feet below the ground. Ikaw, BBM, minus 15 feet below the ground ka na. Yan ang laking problema mo na kahit anong pamigay mo ng bigas, kahit anong ganyan-ganyan, alam ng mga tao, inaalaw nyo na mag-smuggling sa sibuyas. Kaya naman, ang sibuyas ay 5 piso na lang. Grabe. Ang mga local farmers ay wala na. Kawawa. Sa kalye na lang ibinibenta. Dahil napakamahal naman ng gasolina papunta sa Maynila. Ay, wala Grabe, na. no? Yan din ang ginagawa nyo sa amin sa Negros. Yung pinahayaan nyo mag-smuggling ng kalamay, ng asukal. Oo, yun ang malala. Para bumagsak yung presyo namin, ang asukal. Dapat tigilan na yan. Dapat kasi, di ba, look, katulad ngayon, nung nagkagera, kung ang karamihan sa produce ho natin, or pagkain natin, mga kagamitan natin, umaaso tayo sa ibang bansa. Pag nagkaroon ng, sa Strait of Hormuz, nagkaroon ng hindi tayo makadaan, saan tayo pupulutin? We need to produce our own products. Oo. Ang dami ho nating way. Di ba? Yun na nga. We can do kaya nating gumawa ng sarili nating asukal, ba't tayo kukuha sa labas? No, kasi Ang bigas nga Kati, natin and all. merong kickback. Bawat importation may kickback. Yun Yan. Saka yung matagal na namin sinasabi yan sa Negros na itong mga fructose sugar, yung mga ginagamit sa mga soft drinks, Kati, at mga sweetener, galing pa yan sa labas. Yeah. Kaya, ipinapayagan pa mapasok dito. Ano no? ba yan? Kaya yung sugar mismo, walang bibili, di ba? Yeah. Kasi sa labas galing yung fructose sugar na yan, yung mga syrup-syrup, Yeah, nilalagay yan oo. sa mga soft drinks, ganyan. So, yung smuggling po, nagsimula yan nung naupo si Bongbong. Di ba? Alala mo, nung gusto niya talaga, Department of Agriculture Secretary yes. siya. Kasi Oo. nandyan lahat ng smuggling eh. God. Di ba? Kaya, huwag niyong kalimutan. Sibuyas, una na naman ng sibuyas. Tapos, anong tawag doon? Garlic ba yun? Garlic, Yung kamatis. kamatis. Mga chili pepper. Oo, Di ba? yung mga sili. Mga sili, ganun. Oo. Alam mo, kaya siya interesado sa Department of Agriculture. Kasi nandyan ang importation. Yan, yun na At target. ang dollar, magkano ang dollar ngayon? Grabe. Magsi-67. Grabe. Kaya Sorry, ito, 60 ano na. more than 90% of our food and goods ay imported. At sa taas ng dollar ngayon, kaya po Luging-lugi tayo. tayo Wala tayong mataas ang presyo ng ating mga pagkain. Kasama na dyan ang bigas na ini-import pa galing sa Vietnam, galing sa Thailand. Wala nang value yung ating pera, Mother. At saka another topic, Mother. Nung nakarang Lunes, which is yesterday, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang reklamong impeachment na isinampa laban sa kanya
dahil umano sa unconstitutional ito. Sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Michael Poa, isinumitin ni Duterte ang kanyang tugon sa 4 na articles of impeachment na ipinadala ng Kamara de Representantes sa Senado na nagsisilbing impeachment court, Mother. May hanggang June 1 si VP Sara upang magsumite ng kanyang sagot sa reklamong impeachment. Ayon kay Poa, isa sa prayer nila ang maibasura ang mga paratang. May mga depekto o infirmities daw ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Totoo yun eh. Kitang-kita naman natin. Maleta-maleta, Kati, oh. Maleta-maletang dokumento. Hindi maleta-maletang pera. Correct. Alam mo, may nakausap ako. Sino man nakausap kong tao na sabi niya, yung friend daw niya, yun daw nagpapasok ng mga maleta galing China at kung saan-saan, yun daw talaga ang negosyo niya. Tapos binibenta niya sa mga wholesaler, ganyan-ganyan. Ito pong recent lang, wala na po siyang sales. Yeah. Yun pala, doon pala pumupunta yung mga maleta na yun. Nauso yung maleta-maleta. Biro mo yun. Lahat ng pera o basura pinapasok sa maleta. Ang dami nga maletang bibilhin. Agree. Ang sinasabi ni VP Sara, ng mga lawyers niya, na i-dismiss na lang ang kanyang impeachment complaint dyan sa Senado, ay isa po yan sa mga legal remedies na allowed naman sa kanya. Hindi pa nga nakakonvene na ang impeachment court, nagsumpa na sila, pero hindi pa ho nakastart ang pre-trial bago mag-trial. Ngayon, ang sabi-sabi ng mga kalaban ng mga nina Senator Marcoleta at si Senator Alan K. Peter na ito daw ang pag-aagawan ng Senate presidency ay dahil sa impeachment. Hindi po yan, palagay ko hindi po yan. Kasi po yung Senate presidency, importante yan doon sa investigasyon ng mga korupsyon sa Senate Blue Ribbon. Kasi kahit ano pong gawin itong grupong itong minority 11, ay hindi naman ho sila makakakuha talaga ng 16 votes to convict. Kasi sa konstitusyon natin, 2/3 vote po or 16 votes ang kailangan nila para mag-verdict ng guilty at matanggal sa pwesto si Vice President Sara. Kaya sa ngayon, nag-iisip-isip na sigurado ang BBM gang kung ano na naman ang pwede nilang gawin. Dahil 11 versus 11, wala naman hong titinag dyan. 11 versus 11, wala na hong titinag dyan, no? Kaya ang Senate presidency sa ngayon ay nakay Senate President Alan Cayetano pa rin. Kaya nagtatanong kasi po ang mga tao, paano yan, attorney? Di wala na pong quorum yan. Wala pong quorum kasi nasa konstitusyon po na para magka-quorum ang Senado ay dapat po majority ng total number ng senador. Kahit po absent yung iba, nakabilang po yan sila sa quorum. So sa 24, ang quorum ay dapat minimum 13. Ngayon, walang quorum kung 11 lang mag-attend, walang quorum kung 11 lang din sa kabila mag-attend. Correct. Pero para makagana naman ng trabaho ang Senado, siguro naman ang minority leader, si Senator Soto, ay maka-attend naman ng session, hindi po ba? Kaya para ho lang may quorum at makapagtrabaho na sila, total, nagrereklamo naman sila na ang dami daw trabaho, hindi sila makatrabaho, hindi mag-attend kayo. Hindi Pero ba? nakakatawa naman din kasi, mother na, nung ang tag sila nag-walk out, parang okay lang. Oo. Nung iniwan nila yung yung usapin sa plenaryo, nag-walk out lang sila. At nakita ko doon, may nakita akong video, sana nga hindi talaga yun siya, no? Si Sen Mig Subiri nagyaya, tara na, let's go. Wala, matatalo na ito siguro sa bukid nun. Galit na galit na yung mga diba? Duterte supporters doon. Mindanao ang bukid nun eh. At tas kahapon na naman, Sayang. nagko-comment siya, marami tayong trabaho, ganun. You guys are so selective. Napaka-selective nyo. Pag pabor sa inyo, kayo mabuti. Kapag di nyo gusto, pasasamain nyo. Diba? Yung majority right now, they're just quiet.
to begin with, di ba? But ano ba ini-expect nyo? Magsisession pa sila, nahuli na nga ang kasama nila. Correct. Kung ako din naman na nandun ba't naman ako mag-attend ng session? Hatin ko siya. Oo, Hatin diba? ko pa nga siya hanggang Sandigan Bayan Parang Diba? hindi talaga sila senador, no? They don't deserve to be seated there. Kasi tinatanong nila integridad. Pero the way they act, parang nasa yung integrity doon. Sinasabi mo nga, Diba? Kating, sinasabi ng mga tao na, bakit kung kayo mag-walk out? Okay lang? Exactly. Hero kayo? Kung itong sila ang mag-walk out, masama sila? O, ang sabi ng tatay ko sa English, what is good for the goose is good for the gander. Oh, English yan ha. Tsaka yung English speaking na kailangan na may twang ha. Kati, alam mo, British? nauso na itong twang. Yung British? Ano ba itong mga abogado ngayon ay meron ng twang? Oo nga, nalata ako. Huwag kayong ganyan, huwag kayong ganyan. At hindi lahat ng magaling mag-English matalino, ha? Oh, pero freedom of speech, Kathy, kung Yeah. gusto niya ng British accent, Yeah. gusto niya ng American accent, pero yung pilit na pilit mo yung twang mo, ha? Hindi bibili ng tao yan. Hindi Correct. bibili ng tao yan. Kaya sabi ko nga, ano ba to ba? Para kumita ako, dapat meron na rin akong ilalabas na mga twang. Yeah. Mother, nabasa mo ba yung pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte? Si Kong Paulo po Duterte, na nanalo si PBBM sa presidential race noong 2022 dahil sa kanyang naging oo. katambal sa pagtakbo na si Vice President Sara Oo Duterte. naman, kaya natalo kami. Oh, sabi nga po ni Kong Pulong, and I quote, tungkol sa sinabi mong wala kang sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan dahil simple lang ang katotohanan. Kung wala si Sara Duterte, hindi mo sana napanalunan ang halalan sa ganoong kalaking lamang. Correct. Kasi Diba? nung tumakbo siyang Vice President yan si Bongbong, against VP Lenny, nasa Commission on Elections pa ako, commissioner ako. Lamang na lamang sila dun sa Ilocos, siyempre, bayan nila malaki. yun, di ba? By 200,000 something votes. Pero ang lamang kasi ni Lenny sa bayan ko sa province ko, sa kay Bongbong ay 600,000 votes. Imagine, Layo. the margin. Ang lamang ni Ram Rojas against Duterte was 500,000 votes, pero ang lamang ni Lenny sa kay BBM was 600,000 votes. Yan. At siyempre sa Mindanao, nang na-cover ng Negros yung Ilocos votes, ang Mindanao naman ang sumulpot na nagbigay ng panalo kay BP Lenny by more than 200,000 votes. So ibig sabihin, BBM, kung hindi ka naman sinamahan ng mga Duterte, Hindi ka mananalo. malamang hindi ka nga nanalo Oo. Di ba? Kasi, paano ka naman mananalo kung yun lang ang baluarte mo? Di ba? Correct. Ang lakas-lakas na rin ng pool ni Lenny nung sa huli na di ba? Grabe na yung mga rally, grabe na yung bandwagon. At saka napansin ko pala sa kampanya, yung ayaw hawakan ni BBM yung kamay ng tatay ni Mig Zubiri. Oo, nakita ko yun. Bakit kaya ganun? Parang may galit siya. Natalo yun, di ba? Oo, natalo. Oo, natalo yun. At saka, Mother, babalikan ko, may nagpo-float kasi, ewan ko kung totoo to, na si BBM daw, balak tumakbong Vice President, tapos Presidente daw po si Mayor Lenny Robredo. Naku, So, sus. may nagpo-float po, may lumulutang ho na ganyang story. Ano yan yung mga I don't ganyan- think Mayor Lenny will do that. Diba? Para naman siyang nagpakamatay. Oo, Ay, Mayor. parang namang lulukoy nyo na naman kami, kagaya nung dati na pag nanalo si Bongbong, isusuli ang mga ay magbabaha ng pera dahil lahat ng mga yaman nila ipamimigay nila sa mahihirap. Alam mo, kayo, you can fool the people once but you cannot fool them all the time. Every time. Tsaka, ano naman gagawin ni Lenny sa iyo? As Vice President mo, niya? Oo. Bakit pa siya tatakbo? Hindi ba? Kung ikaw lang din pala ang amo. Ay, Siya ang naku, hirap. BBM. Baon sa utang. Oo. Bibigay papasa mo yung problema. Oo, kaysa naman doon na ang galing-galing na ng Naga. Naging highly urbanized na nga di ba? Correct. She can do a lot there. And that's really her first love, I think, is local government.
So, huwag kayong maniwala dyan. Dahil yung mga survey daw ay malapit na daw mahabol si Lenny, ganyan. So, si Lenny, pag may Marcos, mananalo. Di ba? Actually, yan din ang dream yata ng mga ibang kasama dyan ni... Kunyari, si Trillanes. Si Trillanes, di ba? Siya yung nagpo-promote niyan eh. Si Trillanes nagpo-promote niyan na sumama na lang ng Lenny at Marcos. Together. Ay, nako, kawawa kayo. Parang, yan ang totoong kain suka. Correct. Maling-mali. Wag na wag niyo po asahan yan. At unfair na yan kay Mayor Lenny na pinupush nyo. Tapos, pag parang Sa hindi huli. naman mananalo, Iwan nyo. iiwanan nyo. Di ba? Parang Correct. dapat naman sana ay isipin ninyo na kung ang panalo lang ang iniisip ninyo, kahit ano pa si Marcos, ganyan na. Kasama ang nangyayari sa ating ekonomiya at sa ating bansa, magmamarcos kayo. Para lang, wag si Sara Duterte manalo. Mother, Maling-mali naman po yan. Dapat isipin po ninyo ang bansa natin.